Before V-Mobile, I'm a nurse manager sa Beverly Hills Medical Group sa Makati for 4 years. I'm a financial executive, so ang hawak ko mostly is mga investments. Nalaman namin si V-Mobile dun sa high school friend ko nun, and I was invited sa Facebook. Tapos, sabi niya, extra income lang, pakinggan mo. Then, after nun, pinakinggan namin presentation. Yun na, nagustuhan namin. Nakita kasi namin yung V-Mobile, malaki yung potential. So, ginrab namin yung opportunity that time. Medyo mahirap na medyo madali. Parang ang daling gawin yung negosyo kasi nakikita mo na maganda talaga eh. Kasi yun yung una ko nakita nung pinresent sa akin yung negosyo, sobrang ganda na pwedeng magbago yung buhay ko. Okay? Pero mahirap pala siyang gawin kasi yun nga, maraming mga taong hindi kagad maniniwala sa'yo. Na yung mga taong yun, akala mo sila'y maniniwala sa'yo, okay? Na sobrang, kumbaga, ka-close mo na sila pero sila pa pala hindi maniniwala. Every weekends lang kami nagkikita. Tapos, sobrang busy sa work. Wala kami talagang time sa family. Tapos, sobrang pagod. Kasi, as a manager, as a nurse manager, kailangan talagang tutok ka sa trabaho. Pero yung kita, sobrang hindi ka mag-enjoy. Dito na-develop yung personality namin. To be honest, hindi mo ako mapapagsalita sa harapan ng taong hindi ko kilala. Pero nangyari sa V-Mobile, okay, kahit na sino na ngayon iharap mo sa akin, kahit gaano karami yan, hindi na ako nahihiyang kausapin. Kaya ako sumali talaga, kaya kami nag-franchise para kumita. Okay? Gusto namin kumita, gusto namin magka-extra income. Okay? So parang ang babaw. Okay, yung una para ang babaw ng reason namin bakit kami nag-V-Mobile. Pero habang tumatagal, lumalalim. Kasi nga dati, parang puro pera lang ang hanap namin, okay? Pero ngayon nagbago. Instead na bulsa mo lang yung tumataba, okay? Tumataba din yung puso mo sa mga taong nakikilala at saka nakakasama mo at saka natutulungan mo. Marami kami natutunan, lalo na yung commitment mo sa tao na whatever it takes. Ngayon, yung pinaka-unforgettable na nangyari sa amin, yung trip namin sa Macau, pinuntahan namin yung mga leaders doon, na may bagyo na, pero pumunta pa din kami. Tapos alam na namin, signal number 3 na, sumakay pa rin kami ng ferry pabalik ng Hong Kong. Tapos sa kalagitnaan nun, signal number 8 na. Ramdam namin na parang roller coaster na naiyak na ako na ganito pala yung whatever it takes na sinasabi ni Duncan. Kumbaga, wala akong ginawang negosyo before, hindi ako nag-traditional business, okay? Wala akong background sa ganitong negosyo, sa industriyang ito. Ang ginawa ko lang talaga, nag-attend ng mga trainings, nakinig sa mga mentors, okay? Tuloy-tuloy, inaaral, kasi lahat naman nga, sabi nga nung mentor namin sa training, lahat naman ng bagay pinag-aaralan eh. So, advice ko lang sa mga bago, kailangan nyo talagang aralin yung negosyo. Okay, para mag-succeed kayo. Isa pang mapapayo ko, isa na lang, kumbaga para sa akin, parang importante. Kung gusto mo, if you want to be a millionaire, magdesisyon ka. Kapag pumasok ka dito, pati yung perspective mo sa buhay mo, mag-iiba. Yung tipong para sa'yo or sa ibang tao negative, pero pagdating sa'yo, dahil marami kang natutunan, marami kang na-experience dito sa V-Mobile, lahat yon parang sa'yo perfect lahat yung nangyayari. Tapos kailangan magkaroon ka ng compelling reason. Kumbaga, yun yung driving force mo. Kapag sobrang hirap ka na or parang nadadown ka na. Para kasi dito, dapat hindi ka talaga mag-quit. Kailangan ka talagang mag-play to win. Kailangan alam mo rin yung reason mo bakit ka nandito sa V-Mobile. Kailangan meron kang pinanghuhugutan. Alam mo dapat yung goal mo. Tapos ang goal mo dapat nakafocus ka doon. Okay? Nagsimba nga kami dati, okay, ang ano ng pare about sa focus, okay? Like for example, yung kabayo, bakit siya merong takip sa side, okay? Kasi para alam niya kung saan siya pupunta. Yun din ang kailangan nating alamin dito sa V-Mobile. Kailangan alam mo kung saan ka papunta. I'm Tay, dating nurse. And I'm Jeff, dating bank employee.